Face-to-face po dito sa Kaitan in Action. Berly, maraming salamat. Nariyan si Ate Pia, Kuya Alan. Welcome, Berly, no? Unang-una, I admire yung patience. Hindi po madali na pag nakita mo nga nasaktan anak mo, but yung patience is really a virtue. If many more people were very patient, we'll have a better community. Sa pagkakataon ito, hindi naman namin idadoubt yung sinasabi mo kasi hindi ka naman magsusumbong kung Kaya hindi po ako lumapit nasasaktan yung... dito kasi ano na po masakit na po sa dibdib At saka, Kuya Alan, sa FB natin si Berly nakipag-ugnayan. On the other hand, after mo marinig at makita si nanay, unang-una dinideny niya. Medyo maselan din yung kanyang sitwasyon. Hirap din. So usually, ang guest pumupunta dito para humingi ng payo, legal man, practical, moral, pwede rin humingi ng tulong para tawagan namin yung ibang mga ahensya. Pero sa pagkakataon na to, nakikita ko may pagmamahal ka rin kay Lola. Ano tingin mong pwede nating solusyon? Paano masusure na hindi niya na masasaktan yung anak mo? Assuming na sinasaktan niya. Magpasensya po siya. Ganun po gawin niya. Katulad po ng ginawa ko sa kanya. Berly, meron ka bang palagay na nawawala siya sa sarili niya o hindi niya alam yung Di ginagawa naman po. niya? Hindi naman. So sa Normal pananaw naman po siya. So sa pananaw Mas mo, pa nga po siya magmura eh. Kanina kasi ako'y natakot dahil... parang Oo, hinang-hina. Ate Pia, yun ang dahilan kung bakit wala siya dito. Dahil pinagbigyan ng ating programa na walang konfrontasyon dahil sabi ni nanay, hindi niya kaya at iginagalang namin yun. Mabalik ko yung tanong ko sa'yo. Sa tingin mo normal siya? Normal ang pag-iisip? So yung pagkasabi niya na walang katotohanan, Hindi po totoo di yun. sa pananaw mo nagsisinungaling talaga Opo. siya? Nung panahon kasi nung ating mga lolo't lola, baliwala kasi yung ano... Yung kurot-kurot, Yung oo. kurot, yung dun- sinelas, nasisinturon pa eh. Baka sa kanya, hindi sakit yon kung hindi tinuturuan o lambing. Hindi po eh kasi naduguan eh. May dugo na. Pagkakurot po niya, nadali ng kuko. Ganun talaga siya magsalita. Hindi naman po siya ganun Berly. magsalita eh. Pagka ganyan lang na kinakabahan siya. Ganyan. Pero pag sa inyo, malakas ang boses. Opo, malakas po ang boss. Saka Kahit sabi mo, tanong niyo po sa mga nagmumura pa. kapitbahay namin. Napabarangay na nga po siya eh. Dahil saan? Dahil naman sa chismis naman po. Pagbamarites. Miguel ba? Hindi. Tumigil naman po siya. Sabi, ayoko na mag-ano, baka mabarangay na naman ako. Tingin mo ba, pag kinausap namin ng ganon, susunod naman siya? Kasi sa barangay, tumigil naman. Pero ako kasi, kung sa tingin mo naman nasa wasto siyang pag-iisip, sa akin simple lang eh. Kausapin ko siya bilang isang nanay na baka ho nanay, nung panahon ninyo, ganyan yung sinabi mo. Pero kasi ho, number one, hindi nyo anak yan, hindi nyo apo yan. At kahit ano pang relasyon nyo, medyo nakakasakit na ho kayo eh. Kahit i-deny niya, sasabihin ko pa rin. Bawal ho yun, nakakasama sa bata, baka ho matroma. In fact, kahit kamag-anak mo talaga siya, kunyari lang, talagang siya ang lola, I will say the same thing. Kasi being the blood relative does not give them the right. And I'm talking now to the audience. But before you go to see her, para lang alam ng mga nanonood, criminal case po yung ano ha, Yun yung na nga pag-aabuso sa bata. Dalawa po ang relevant laws doon, anti-child abuse law, tapos kung naman ang nang-aabuso ay may relasyon dun sa babae o sa bata, yung VAUSI naman, Violence Against Women and Children. No? So kung walang relationship, yung nang-abuso dun sa bata, child abuse yon. Walang aregluhan yun sa barangay. Ha? So once nagsumbong sa barangay, klarong abuse, ha? Ginulpe yung anak o parating ginugulpe o ginugulpe yung asawa o kahit psychologically lang, ha? Yung style ng pag-uusap na parating minumura, na apektuhan na talaga yung pag-iisip ng bata dahil dun sa pag-aabuso, hindi pwedeng gawin ng barangay, aregluhin yun, ha? So that's why very important yung sinabi ni ate na kausapin. But siguro idagdag ko lang isa kung gusto ni Berly na yung anak niya ay makita din ng taga DSWD. Baka na-trauma na yung anak mo, kawawa naman. So alam nila yung words na sasabihin sa bata na, pag pinalo ka kagad, kailangan magsumbong ka kay mami. Anyway, Berly, after natin masettle itong pinaka-importante, which is matigil na yung pananakit, we can talk about other things, yung livelihood sa lugar nyo. And of course, kung gusto mong may makausap from DSWD, to make sure na yung anak mo hindi nga natotrauma dun sa pagpaso sa kanya, pagpalo sa kanya. No? Kaya I like the idea, Kuya Alan, na meron tayong expert, halimbawa mula sa DSWD, kasi pabalang sumagot ang anak. I'm not saying that it warrants, kurot Of or course. violence, but
meron din tayong responsibilidad bilang mga magulang, Burley, na turuan ng magandang asal. Meron din tayong responsibilidad na, anak, ang matanda ay Sinasabi ko naman po yung Oh, pinapaalala ko po itinatalang, sa kanya. ha? Mga Tinuturuan importante ko yun. po siya ng ganun. very good. Tapos, O, yun lang ang yung gusto ko sinasabi po niya ng anak ko, minsan mama, nakakalimutan ko eh. Ayun. Siguro, Kuya Boy, maghihintay muna kami dito ni Burley habang Okay. kayo ni ate ay kakausapin. Ay, ako'y support lamang ni Yes. Ate Pia. Guys, first time ko makakapasok sa kuweba ni Kuya Boy. Panoorin natin, Burley. Nanay, bebe, si Ate Pia po. Kumusta po? Good evening po. Good evening po. Nay, pareho ho tayong nanay. Okay lang sa inyo mag-usap tayong nanay sa nanay. Opo. Pagka may inilalapit sa akin, sinasama ko na rin po ang payo ko bilang isang abogado. Intindihan nyo naman po na may naireklamo ho tungkol sa kapitbahay nyo na may batang maliit. Narinig ko po yung mga sinabi nyo kay Kuya Boy na hindi nga ho kayo nananakit ng bata. Pero i-share ko pa rin sa inyo kung anong nasa sa batas. Kasi ayoko ho kayong mapulis. Ayoko din naman pong kailangan pa ho kayong mabarangay kasi yan nga ho ang mga aligasyon. Nagkikwentuhan nga kami kasama nila Alan. Noong mga panahon namin na bata, ang matatanda kasi ho, pagdidisiplina ba, mas gumagamit ng pisikalan. No? Ngayon ho kasi talagang lumalabas na dapat umiwas tayo sa pisikalan. Ang kaalaman ngayon kasi, Kuya Boy, maliit pa lang yan, nakakaintindi na. Ang bata kailangan pinangangaralan. Kaya obligasyon naman ng nanay yan na yung mga makukulit, nasasabihan na magbigay galang. Pero tayo naman hong nakakatanda, bawal ho tayong manakit. Konting tapik, hindi ho ginagawa yun, bawal ho yun. Pagka nakakita ho kayo ng ganon, sabihan nyo din kasi pwede hong mapulisyon, pwede hong makulong. Nakasulat talaga ho sa batas yun hong pananakit sa bata. Kahit sabihin mong sa pamamaraan ng pagdidisiplina, kandila o kaya sigarilyo, yung upos, bawal ho yun. Yun ho pinapaalam ko sa inyo para din sa inyo pong kaalaman. Pagka na-trauma ang bata, kasalanan pa ho natin yun. Bawal ho yung masigawan. Hindi naman ho bawal magpangaral ng bata. Pero yung bang may lalabas na hindi maganda sa bibig, yung mapapamura, pati ho yun, bawal ho yun. Nanay, kayo ho ba pag may mga makukulit na mga bata, ano ho ang inyong ginagawa? Hindi ko po pinapansin. Pinababayaan ko na lang po. Kasi pag tinawag ko, hindi naman tumigil. Aalis na lang ako. Kasi po baka magalit sa akin ang magulang. Katunayan ho niyan, dahil nga ho may aligasyon sa inyo, baka ho kailangan namin magpapunta ng DSWD para kausapin kayo. Baka mamaya pag nagagalit kayo, may nasasabi kayo o may nagagawa ho kayong pagsisisihan nyo din. May magulang naman po, wala po akong karapatang magalit sa kanila. Mabuti naman ho yun. Maliwanag naman ho ang paliwanag ko, na Opo. pag ito po ay may nangyaring ganito, baka ho sa istasyon na kayo ng pulis mapunta. At ayoko naman ho mangyari yun. Ako na ho ang magpapaliwanag na kung makulit ho ang anak, iwas na lang ho siguro kayo. Alam niya ang responsibilidad niya sa anak niya, pero alam din niya ang responsibilidad niya sa mga nakakatanda sa kanya. Yung nabanggit niyo na anak niyo sa Dumaguete, Opo. kamusta hong kabuhayan nila doon? Hindi pa po ako nakakarating doon, ma'am. Hindi kayo taga doon. Siya lang ang napunta doon. Taga roon po yung asawa niya. Taga Quezon po kami. Andito naman po yung anak kong bunso, kaya lang sa ngayon nawalan siya ng trabaho. Sige, tulungan ho namin sa trabaho yon. Tutulungan namin din siya para makaigi sa inyo. Tapos promise nyo na ho sa akin na yung mga bata doon, kayo na ho ang maninigurado na maayos sila, wala hong nasasaktan sa kanila. Mabait po ako sa mga bata. Pati nga ho yung pagsisigarilyo, pag nakita din ho ng bata yan, yung mga ginagawa nating matatanda, ginagaya talaga. Pero kasi pala, Kuya Boy, yung batang mga nasasaktan, paglaki nun, nananakit din. Kaya yung sabi na, break the chain. So sige po, siguro Kuya Boy will try to coordinate with DSWD Yes. para mabisita din yung kalagayan nyo at makatulong kami. Marami pong salamat. Salamat, Nanay, at salamat sa inyong pagpunta sa amin dito sa Cayetano. Napakalaking karangalan ko po. Nakarating ako rito sa inyo. Tsaka nakita ko kayo. Salamat. Marami pong salamat sa inyo. Pinuntahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Burley para bigyan ng groceries at mapag-usapan ang fishbowl cart na kanyang matatanggap.
para madagdagan ang kita ng kanilang pamilya. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Para naman kina Nanay Trinidad at sa kanyang asawa, bukod sa groceries ay nagbigay ng gamot pang-maintenance at kinausap din sila sa posibleng pakikipagtulungan sa DSWD para sa patuloy na pangangalaga sa kanilang kalusugan. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin. Sa mga tulong na inumpisahan, hangad ng programa na magiging mas tahimik ang sitwasyon ni na Burley at Nanay Trinidad.